ng pangyayari update dyan sa Angeles City, Pampanga doon sa isang gumuhong under construction na gusali. Andon on site ang ating RH reporter RH5 Val Gonzalez. Come in, Val! Area Anthony. Yan, go! Yes, sir. Go ahead. Hindi madaling para sa mga rescuers itong isinasagawang search and rescue operations dahil dun sa pulumpun ng napakaraming mga debris, pinaghalong mga bato, mga gumuhong pader at mga pulumpun ng mga bakal ang sinusuong ngayon nitong rescue team mula rito sa gumuhong siyam na palapag na gusali dito sa Balibago, dito sa lungsod ng Angeles. Umabot na sa 28 oras ang sinasagawang search and rescue operations dahil alas 3 ng madaling araw pa noong araw ng linggo nang mangyari itong pagguho dito sa isang siyam na palapag na gusali. Maraming mga heavy equipment na yung ginagamit mula sa DPWH, sa MMDA, maging sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at yung iba pang mga rescue units na may kanya-kanyang dalang mga kagamitan. Nakantabay lamang yung iba sa mga ito dito sa iba't ibang mga kanto sa palibot nitong gumuhong gusali na ito. At kung kinakailangan ay sila ipatawag, ay saka naman sila papasok dito sa lugar kung saan sinasagawa itong malawakang rescue operation. Sa panig ng MMDA kahapon ay dinala na nitong si MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanilang mga sophisticated equipment gaya ng heartbeat detector at yung kanilang K9 unit, 5 aso yung dala-dala ng MMDA para dun sa sinasagawang paghahanap ng mga katawan ng tao, paghanap ng posibleng pang may buhay na nandyan ngayon sa loob o nandun sa may pinakailalim mismo nitong gumuhong gusali. Kahapon ay gumagamit na rin ng hydraulic cutter sa mga rescuers. At doon sa isinagawang unified meeting kagabi, Jared Anthony ay pinag-usapan ang City DRRMO ng Angeles, ng Armed Forces of the Philippines, MMDA at iba pang unit na tumutulong kung paano mas mapabilis pa yung isinasagawang pagtuntun doon sa mga biktima. As of 3 a.m. ay nasa 2 na ang patay, kasama na rito ang 65 taong gulang na Malaysian national. 18 pa yung pinaghahanap. Sa ngayon ay mayroong isang biktima ang target ng mga rescuers dahil sa natukoy sa pamamagitan ng kanilang mga equipment na ginagamit. Bago mag-alas 6 ng hapon kahapon nang mailabas yung una dun sa mga casualty o una dun sa mga nasa listahan ng namatay. Ito yung 65 years old na Malaysian national. May 2 na-trap kahapon bago kami umalis dito sa lugar. At madaling araw na nang matagpuan ng isa sa mga ito, sinugod pa sa pinakamalapit na paggamutan. At ito yung isa kung sa nailagdag na biktima dahil hindi na rin ito naisalba. At batay sa record ng lokal na pamahalaan, isang Ernesto Jackson Lim ang rehistradong may-ari nitong itinatayong Airbnb facility na ang konstruksyon ay sinimulan pa noong taong 2023. Pang Airbnb facility ka mo, Val? Pang Airbnb. Itong pasilidad na ito na nasa 80 to 85% ng tapos ang binabanggit ng Bureau of Fire Protection na Jared Anthony ay nadagdagan, nagkaroon ng revision doon sa unang plano dito sa gusali dahil yung pinaka-rooftop ay gagawing swimming pool. Swimming pool. Kaya nagkaroon ng revision. Pero etong mas matindi na siguro ay pwedeng makita ng mga investigador dahil yung ginagawang rooftop na gagawing swimming pool, nagkaroon ng isang malakas na pag-ulan at mayroon pang mga yelo daw na bumagsak nung mangyari yung insidente. Nung gabing mangyari yung insidente, malakas yung ulan. Isa yun doon sa tinitingnan na posibleng dahilan ng pagbuho. Val, nung nagkaroon ba ng revision, inaprubahan ba yun ng building official o ng City Hall? Hindi na raw nila nakita yung plano magmula nung isagawa yung revision, yung yung rooftop na gagawing swimming pool. Yun hindi na raw nila nakita pa. So kung babasahin sa ganong sitwasyon na Anthony
mukhang wala silang approval doon sa revision na maglalagay pa ng swimming pool doon sa pinaka-rooftop nitong siyam na palapag na gusali. Kaya sobrang importante na nag-i-inspection talaga ang City Hall kahit during construction stage pa lamang, Val, sapagkat marami ito, tanggapin natin ng totoo, maraming nagpapagawa ng kahit anong istruktura for compliance ng kumbachero, magsasubmit ng mga plano, engineering, mechanical, sanitary, lahat ng mga requirements para lang makapag-comply, especially kung online yung application. Pero ang totoo, iba pala yung gagawin. Yun ang problema. Iba pala yung gagawin, kaya may sagutin yung City Hall na every now and then tinitingnan ano ba yung ginagawa nyo na yan. Hindi para mangotong hindi para kutongan yung contractor, kundi na alam kung ayon ba sa plano. Tama. Yung ginagawa. Ayan, tulad niyan. Sisihan tayo ng sisihan ngayon dyan. So anong oras nang mangyari ito kahapon, Val, nung gumuho? Stress ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw. Oh, nako. Tapos ngayon ilan na ang casualties at ilan pa ang missing? Dalawa na yung patay, 18 yung pinaghahanap. Matindi. Anong sabi ng mga nagsasagawa ng rescue operations? Meron pa ba silang inaasahang survivor? Hindi sila nawawalan ng pag-asa. Pero pag ay dahil 28 oras pa lamang. Meron na yung ibang mga insidente. Sabi ng Bureau of Fire Protection na mas mahaba pa pero meron pang mga nare-rescue o nakukuhang mga luhay kaya hindi sila nawawalan ng gamit. Sis, ito kailangan ko i-clear daw, Val. Sige. May ginagamit na ba silang mga diyan yung parang tulad ng ginagamit ni General Nick Torre? Meron binanggit niya kanina na yung life dala na yun, importante yun. Ano nun Val, ano pangalan ng equipment na yun? Ito yung heartbeat detector. Heartbeat detector. Oo. Ay babanggitin ko na rin. Ito yung ginamit doon sa pagganap noon doon sa Davao Region. Ayan, kay tama. Pastor Apollo Kibuloy. Kanya pala yun? Kay General Torre pala yun? Personal pala niya yun? MMDA na siya ngayon na yun ay nagamit noon. I don't know kung anong unit ng law enforcement agency yung may-ari noon na Anthony. Yes, sir. Okay. Sige, balikan mo kami at Sige. Go ahead. Nagsasalita ngayon, nagbibigay ng latest itong Chief ng Public Information Office ng Angeles City Sige. DRRMO. Sige nga, sige. Pilayo Report. Ito, pakinggan natin. Ito na yun. Sino ba? Si J. Pilayo? Parang PIO ng kamukha ni J. Pilayo Si Jay ba yan, Val? Yung, Wala, hindi marinig. Val, mailapit pa yung mic mo. Ayun yung bumbero. Oo. Hindi natin marinig kung... Ayan. Val, di marinig. Ikot ka. Punta mo na sa likod. Ayan. Ayan. Nagbibigay po ng update ang taga Bureau of Fire sa pangyayari, malagim na pangyayari ho dyan sa Angeles, Pampanga. Saka nadamay pati yung kabilang Ayun na nga. katabing structure. Kasi ilan to? 9-story building. Ayan. Wala tayong marinig. So si anak ni Tarzan pala mayor diyan. Tarzan Lasatin. Ito yung Ayan. nagsasalita. Sige. Yung nagsasalita ay taga Bureau of Fire Protection. Yung tagapagsalita ng BFP, itong si Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Kasama niya itong si J. Pelayo IV, ang Chief ng PIO ng Angeles City MDRRMO. Pakinggan po natin. Operation, magkakaroon po tayo ulit ng thermal scanning and at the same time using din po yung ating K9 units to determine if there will be other signs of life that we are hoping that we can still have today. And kapag na-mark na po iyon ng ating mga rescuers, yung 4 na areas na po iyon,
And then, pag may makita po, proceed ulit tayo sa rescue operation. Kapag wala na po tayong makitang signs of life, breathing, heartbeat, then ang gagawin po natin is magkakaroon na po tayo ng removal of debris later. And magdedepende po kung oras ang tatanungin natin sa ating mga panelists later on after may retrieve po yung dalawang victims ngayon from Sector 1 and 2. So any moment pala ay pwede nang magtanggal ng debris. Pakinggan ulit. Ay dalawa. Yung pong isang Malaysian national kahapon, first victim na nilabas. Second po yung 2:52 a.m. na si Mr. Mark, yung inilabas po na buhay po siya nating nakuha but hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi before po i-transport siya sa San Lasatin Hospital. And meron po tayo ngayon na nire-retrieve na isa because nagkaroon na siya ng cardiac arrest sa loob. And hindi pa po natin siya pwedeng i-declare kaagad dahil hindi pa po sila nahahawakan ng ating mga doctors. So, yung pong hinahanap nating tatlo, dalawa pa lang po yung may declaration natin. Yung isa po nasa loob pa. Yung isa, ang nakita po is parts of the body, but naipit pa po siya. So, hindi po siya nag-provide ng signs of life right now. At yun po yung dalawang wino-workout natin na sector na ma-retrieve sila. Magkaiba po. Yung isa po na nailabas natin na buhay na hindi na po siya na-revive ng ating mga doctors. And then yung ngayon pong isa sa Sector 1 na naiwan na nag-cardiac arrest po, na hindi pa po nahawakan ng mga doctors natin. Yun yung dalawa kahapon. Ngayon po dito sa Sector 2, may nahanap po tayo na body na wala pong signs of life na inire-retrieve din po muna natin for today. So, tatlo na. So after po makuha sila ngayon, magpuproceed na po ulit tayo sa paneling and stand-up of thermal scanning ulit. Tatlo na yung- To determine kung meron pa tayong makikitang signs of life para po may save pa natin. And then kasi ang susunod na po natin doon is magtatanggal na po tayo kasi ng debris. Pwedeng by means of heavy equipment. So as much as possible na meron po tayong detect na life, sana yun po yung priority natin bago tayo gumamit ng mga malalaking equipment po. Construction worker po siya, ma'am. Construction worker. Yan yung pangalawa. Yan ay construction worker at yung una kasi isang Malaysian national. Sa age, for now, wala pa po kaming information sa ICP dun sa exact age po nila kasi yung pong nire-report namin sa inyo ngayon ay yung mga nakukuha nating information sa ating incident command post. Pulled alive po pero bumigay na siya yung isa kagabi si Mr. Mark. But definitely naging part na rin po siya ng casualty natin. So, Ma'am, bali, may mga binabanggit po na Wala pa po, wala pa. Ma'am, mayroon pong mga binabanggit na yung ibang mga construction worker ay may dala pang pamilya. Yan ho may kasama na dun sa 18 nilalabas. Doon po sa 18, yun po lang yung manifest given sa atin ng kanilang site engineer na based po doon sa kanilang yung nagpapasweldo, yun daw po yung naka-duty that day na nandun sa site, supposedly. Kaya po ang ginawa kahapon, nag-check po ang ating mga PNP at saka po yung ating LGU and together with yung ating mga taga-DSWD, kung yung ibang mga employee, ibang workers ay nakauwi na sa family nila at yun po yung reported natin na 26 na nakauwi na. Yung iba po galing sa hospital na transport na rin po sa kanilang mga bahay yung 26 po. Yung mga construction worker na nagdadala daw ng pamilya bagamat bawal, accounted din ba yun? O meron ng report pa kayong natatanggap? Wala pa po kaming natanggap from the ICP, sir. Kami nagpamilya na sa nagdadala ng mga representative mula sa sekali ng building. Ang nandito po ngayon kahapon is the site engineer
And then nandun din po kanina kahapon yung kanilang foreman sa plumbing section. And yung iba pa po nilang structural engineer dumating kahapon. Pero for this morning, wala pa po sila. Wala pa po kaming communication. Mga anong oras po ma'am isasagawa yung pagtatanggal na ng debris gamit ang mga... Sir, as of now, I cannot provide you the exact time because we will be doing the retrieval operations for the two sectors, Sector 2 and Sector 1. So kung kailan po sila matapos, that would signal the thermal scanning po ulit ng second round po para dito. Yes po, dun sa dalawang identified victims, Sector 1 and Sector 2. Val? Yes, So, Anthony. nagbago ba yung number of casualties, yung death toll natin dyan? Nagbago dahil sa kahapon yung binabanggit niya na 26 binabanggit kasi nung una ay 23 pero nung magsagawa ng accounting makausap yung may control nung payroll yung palang sinasabing 23 na nandito dun sa na nasa listahan ay hindi pumasok dahil nga dun sa nangyari yung malakas na pagulan, dalawa yung hindi pumasok. So na-minus na yung dalawa na yon dun sa bilang ng pinaghahanap hanggang sa umabot dun sa 20 na lang yung bilang at dahil dalawa yung nakuha ng bangkay kaya 18 na lang yung tinutuntun sa ngayon na Chair Anthony. So, in other words, ang total number of casualties, yung namatay ay 2 plus dalawang construction worker saka isang Malaysian national. Sa ngayon ang official pa lang na binabanggit nitong si Superintendent sa Hili ay dalawa pa lang yung kumpirmadong patay. Ito yung isang Malaysian national at yung construction worker. Habang sa ngayon ay meron pa silang na tinutuntun ngayon. Target nila ngayon na biktima. Target nila nga biktima na mailabas. Hindi pa nila makumpirma kung ito'y patay na dahil physically ay hindi pa raw nila naaabutan. Hindi pa nila naaabot yung biktimang ito, Chair Anthony. Val, yung ang binabanggit niya, yung 18, puro dun sa nagtatrabaho sa construction site, dun sa building. Kasamang nabagsakan dyan, yung apartel kung saan nandun naman yung Malaysian. Accounted na ba lahat ng tao dun sa apartel na yon? Yes, yes, accounted na yon dahil mas madali nilang makuha yung datos noon dahil hindi naman buong apartel ay nadaganan kundi portion lamang. Ito yung lugar kung saan nakatira yung Malaysian National Jerry. So dun sa apartel ay Malaysian lang ang nadamay, namatay, wala nang iba. Wala nang natrap o wala nang missing. Wala na. Wala nang ganung impormasyon na Jerry. Okay. Yan pa rin ang pinaka-latest at ang kapag natiyak na ng mga rescuers, ng Bureau of Fire Protection at iba pang mga rescue team na wala na talagang signs of life, ay sisimulan na yung paggamit ng mga heavy equipment at tatanggalin na itong bumagsak na debris mula dun sa gumuhong siyam na palapag na gusali. Mula rito sa Angeles City, dito sa Pampanga. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Bye!